Gandang umaga po. Ah, yung topic po ng apologetics, sa totoo lang po, itong subject na to minsan na challenging, lalo na po sa kulturang Pilipino. Kasi po karamihan ng mga bagay-bagay tungkol sa pagtatanong po ng ating pananampalataya o kung natatanong man tayo, hindi po gaanong parte ng kultura natin. Hindi po kagaya sa bansang Amerika at Europa, normal po na araw-araw na may balikan ng mga pagtatanong na nanggagaling po sa iba't ibang tao. So yung apologetics po sa konteksto ng Pilipinas, hindi po siya parang normal na kultura. Pero na lang ho kung napapanood natin si Brother Eli Soriano, yung mga napapanood yung mga nagde-debate. So ganun po kadalasan ang nakikita natin. Pero ito pong pinapag-aralan natin ay tungkol po sa mga ating mismong katanungan din sa ating pananampalataya. At lalong-lalo na, napakahirap pong magbahagi ng salita ng Diyos kung ang mga nakapaligid sa inyong ibang tao, lalo na ang mahal nyo sa buhay, ay nagtatanong din. Kadalasan, ang nararanasan natin, yung tanong nila, minsan, tanong din natin. Okay? Yun po yung punto ng pag-uusapan po natin. Tatalon na po tayo dahil meron na po tayong nasimulan, no? Ito po yung batayan ng pagsagot sa anumang katanungan sa atin. Ibig sabihin po, inuutos ng Biblia na kapag merong nagtanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya, dapat lagi tayong handa kung paano sumagot. At nakakatulong din po itong Sunday School para madagdagan pa yung mga dapat malaman para makasagot tayo ng maigi doon sa mga nagtatanong sa atin. Ang gusto ko lang pong bigyan din to, kasi po yung pagtatanong, kung titingnan po natin, may pagkakahambing o pagkakaparehas doon sa mga nag-o-audit na kapag gusto nilang tingnan kung ang isang kumpanya o isang organisasyon ay maayos magpatakbo ng kanilang kumpanya. So, ang ginagawa po sila nagtatanong. Pangalawa, makikita po natin sa prosecution at investigation, ganoon din po ang principle. May mga katanungan na itinatanong doon sa taong nahabla o doon sa taong allegedly suspect. So, ganun pa yung paghahambing. Ang bagay nito ay tungkol lahat sa pagtatanong. Maaring ikaw ang nagtatanong o ikaw ang tinatanong. No? Ito po yung naging batayan natin kung paano tayo nagsimula. Ito pong bagay na to, makakatulong po to kasi makikita natin na kapag may nagtatanong sa atin, o sino mang iniintindi natin doon sa katanungan niya, meron pong 4 na pananaw kung paano natin uunawain yung mga taong nagtatanong. So meron pong 4 na pananaw, no? Tatandaan po natin na ang katotohanan mapa-religious, no? Sa area ng theology, mapa-politika. Ano man bagay, lahat po ng katotohanan, pinipigil, binabaduktot, twisted, pinopolsify, minamali, pinifake, o kaya pinafabricate. So, lahat po yan yung ginagawa sa katotohanan, no? At ito po yung naging batayan natin doon
doon sa pagtalakay. Unang-una, paano mo malalaman na may katotohanan? Ang katotohanan po nakabatay sa dalawa. Unang-una, kapag meron kang binabanggit o sinasabi, dapat yung sinasabi mo, no, tutugma sa realidad o facts. Kapag yung sinasabi mo, hindi tumutugma doon sa realidad, hindi po totoo yun. So pag sinabi mo nating totoo, kung sino man yung nagsabi, maaaring ako, maaaring si PJ, maaaring ang ating Pangulo, maski sinong taong meron siyang sinasabi, para madama natin kung totoo yung sinasabi niya at saka yung facts, ay yung pinagbatayan niya, dapat nagtutugma. Yun po yung concept ng katotohanan. Ngayon ang katotohanan po, kung titinan nyo may araw, ito po yung kapag may statement o may claim ka, nanggagaling yan sa isang tao, grupo ng tao, no? Na, halimbawa, si Brother Ricky, may asawa na raw, halimbawa. Yun ang statement ko, no? Siyempre, magtatanong kayo, totoo ba yun? Totoo ba yun na si Brother Ricky may asawa na? So, may statement, no? Yan ang galing sa akin. Tapos, may facts dapat, meron kang ebidensya kung totoo nga yung statement na yon. Okay? Kung natatandaan nyo po sa libro ng Acts, yung mga Berean, no, na mananampalataya, nung nagtuturo si Paul, ang ginagawa po ng mga taga-Berean, tinitingnan kung yung sinasabi ni Pablo, tumutugma sa salita ng Diyos. So, bini-verify nila statement, tapos, saan mo binatay yung statement. Okay? So, doon po tayo nagsimula. Importante po to kasi kung sino man tao ang magtatanong sa inyo, dapat ganyan po ang mindset natin. No? Saan mo binabata yung sinasabi mo? Para masabi mong totoo yun. So ito po yung apat na pananaw tungkol sa katotohanan. Yung una, meron pong mga tao, para sa kanila, dapat meron kang kasamang kaalaman o pinagbabatayan ng sinasabi mo, plus yung taong nagkiklaim. Para sa kanila, ganun ang totoo. Pero meron naman po yung pangalawa na ang paniniwala nila ganito. Maski kanino manggaling, kung sino man yung nagsasabi, wala akong pakialam. Basta, yung sinabi mo, okay na sa akin yan. No? Pero, halimbawa, meron pong ganitong claim or statement. Ang sabi nila, lahat ng pananampalataya, pare-parehas lang papunta sa Diyos. Maaaring Muslim ka, maaaring Buddhist ka, no? Walang pakialam, hindi problema sa akin, basta maniniwala ako, yun. No? Tapos yung pangatlo, ito po yung tipong naantingin niya sa paniniwala, hindi siya humahanap ng batayan. Basta sinabi mo, okay na sa akin. Yun yung totoo. Tapos, pangapat po, ito po yung ang tingin mo sa katotohanan, no? Meron kang pinagbatayan at lalo-lalo na ang nagiging batayan kung sino nagsabi nun, ang Panginoong Yesus. Yung pong apat na kategorya, yung pang-apat, lahat po tayo nandun sa apat. Pero po yung tatlo, 1, 2, 3, hindi po yun ang ating paniniwala. Pero pwede nyo po siyang gamitin na kapag may nagtatanong sa inyo, nasaan bang level to? Baka nasa category 1 siya, category 2, at saka category 3. Ibig sabihin, kung nakikita nyo na nasa 1, 2, 3 siya, mag-iisip ka ngayon, paano ako sasagot sa tinatanong niya. Tin-translate ko po sa Tagalog kung anong ibig sabihin nung katotohanan nung unang halimbawa. Ang sabi po dito, ang aking mga nalalaman o tanong sa buhay ay galang sa karanasan o subok ng mga kaalaman na walang kinalaman o pakialaman Diyos. Mas paniniwalaan ko ang tao dahil mas nakikita ko ang tao kaysa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng unang kategorya na ganun ang tingin niya sa katotohanan.
So marami pong taong ganyan na pag nakakausap nyo, o maski sa pamilya na mayroong ganyang kaisipan. Pangalawa, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang katotohanan hindi nakabatay sa tao. Kung kanino nanggagaling. Basta kung ano yung sinabi, yun na yun. Ang sabi po dito, ang aking nalalaman ay nakabatay lang sa mga subok na mga kaalaman, hindi mahalaga kung kanino nanggaling o nagmula. Okay? Maski hindi nanggaling kay Jesus Christ o hindi nanggaling sa Bible, paniniwalaan ko siya. Okay? Pangatlo, para sa kanya, kung sino yung kausap mo, pwedeng malapit sa iyo sa buhay, magulang mo, yun lang. Huwag mo nang dagdagan. Basta sa kanya nanggagaling yung katotohanan. Isa lang ang aking paniniwalaan, wala nang iba tungkol sa mga katotohanan sa aking buhay. Pwedeng magulang, kaibigan, mga hinahangaan natin. Yun na yun sa kanya. Huwag mo nang dagdagan. No? Tapos, yung pangapat po na katotohanan, lahat ng aking pinaniniwalaan sa buhay ay unang-una galing sa Panginoon Jesus. Okay? Tapos, at ito'y nakabatay sa salita ng Diyos o Biblia. Kapag ang kausap ng tao nagtatanong at nasa kategorya siyang pangapat, hindi po mahirap kausapin yon. No? Pero pag nasa una siya, pangalawa, pangatlo, at gusto mong gusto mong sagutin yung tanong niya, medyo challenging yon. So yun po yung purpose niyan. No? Dun sa pangapat to, may dalawang senaryo yan. Yung pwede pong ganitong ang maging problema. Pwedeng may kaalaman ka, okay? Pero ang pangalawang problema, hindi mo kilala ang Panginoong Yesus. Posible po mangyari yun. Nangyari po yan dun sa Samaritan woman. Yung Samaritan woman, ang kaalaman niya, nung kinakausap ni Jesus, na yung balon ay kay Jacob. No? At itong lugar na ito, dito kami sasamba. Yun ang kaalaman niya. Pero yung humihingi ng tubig sa kanya, ang Panginoong Hesus, hindi niya kilala. No? So, ibig sabihin, may kaalaman siya, pero yung batayan ng kaalaman niya, hindi nakaugnay o hindi nakakonekta sa Panginoong Hesus. Pag ganyan po ang senaryo, marami pong mananampalataya o nasa loob ng simbahan na sa ganong kategorya. Okay? Isa pa po, si Martha. Kung natatandaan nyo, yung binuhay si Lazarus. Nag-iiyakan yung si Martha at si Mary, Panginoon, kung maaga po kayong napunta, hindi po mamamatay yung kapatid ko. No, pero habang naglalakad sila papuntang libingan, ang sabi po ni Martha, alam ko, Panginoon, na darating ang panahon na mabubuhay. Pero ang sagot ng Panginoong Hesus ganito, Martha, I am the resurrection of life. Ako mismo ang resurrection. So, ibig sabihin, si Martha, meron siyang kaalaman, pero hindi niya alam na yung kaalaman na yun nakakabit sa Panginoong Hesus. So, pwede po tayong mapunta sa ganong kategorya. No? So, ganito po ang pagsasalarawan ng ibig ko sabihin dun sa senaryo na meron tayong alam tungkol sa Biblia, pero wala tayong kaugnayan sa Panginoong Hesus. Pag titingnan niyo po ang pagsasalarawan, yung mga bintana, yan po yung mga kadalasang nalalaman ng iba't ibang tao na nasa loob ng simbahan. No? Marami silang alam tungkol doon. Pero, yung gitna na pinto, na dapat sana doon ka muna papasok, no? Bali lumalabas po yung bahay, nire-representa niya yung buong kaalaman. No? Kaya pag pumasok ka doon sa tamang daan, lahat ng mga dati mong nalalaman o yung alam mo lang, nagkakaroon ng buhay dahil sa Panginoong Jesus. Wala pong pinagkaiba yan dun sa may hinahangaan kang artista, tapos biglang nakita mo, no? Ang sasabihin mo,
Uy, ang ganda mo, ang pogi mo pala. Pero sa TV, parang hindi. Parang ganun ho yung pagsasalarawan na nadadama mo na kapag marami kang alam, tapos wala kang kaugnayan kay Kristo. Kaya importante po yung may relasyon ka kay Kristo, tapos susunod na lang yung mga iba mong nalalaman. So, nakita po natin yung apat na kung paano yung mga kinakausap nating tao, meron silang apat kung paano nila tinitingnan ng katotohanan. No? Sa Romans 1, binigyan po tayo ng pananaw ni Pablo kung paano umunawa ng isang tanong ng hindi mananampalataya. Ang context po ng Romans 1, kinakausap ni Pablo yung mga mananampalataya tungkol sa kultura ng mga hentil na hindi naniniwala sa Diyos. So, Paul apologetically explained kung paano ang katotohanan pinipigil. Okay? Ito po, iba to dun sa apat. Ito, ang senaryo na to, alam mong may katotohanan na nangyayari, pero pinipigil mo yung katotohanan. So, paano ginawa po? Ang problema rito, ang sabi, it started simply by rejecting a truth, no? Akala nung nagpigil ng katotohanan, ganun-ganun lang. Pero meron palang implikasyon sa dulo kung anong ibig sabihin ng ginagawa niya na hindi niya nalalaman. So, tatlo lang po yung ginawa ni Paul sa Romans 1. Unang-una, cause, process, tsaka effect. Ganun po mag-isip si Paul na kapag may tanong, kung sino man yan, ganun ang pattern ng isip niya. Ano ba ang dahilan? Ang dahilan sa verse 18, wrath of God. Kasi kaya po may galit ang Diyos kasi pinipigil nila ang katotohanan. Doon siya parating nagsisimula. So, ibig sabihin, kapag may nagtanong sa inyo, ang approach ninyo ganito. Bakit kaya niya tinatanong? Yun po yung cause. Pinaliwanag po ni Paul yung process. Nung pinigil yung katotohanan, from verse 19 to 27, step by step ko ano yung nangyari na komplikasyon. At pangatlo, yung consequences, yung epekto nung pagkakapigil dun sa katotohanan. Napakasimple po yung ginawa ni Paul, pero pwede po natin gamitin to. Kapag may nagtanong, ano ang dahilan, ano yung process? Siyempre, pag nagtatanong, ano yung process doon? Ano yung pinagdadaanan mo, at kasalukuyan, ano yung nagiging problema mo. So, unang-una, ang argumento ni Paul, they knew God. Alam nung mga tao na may Diyos. Okay, ano po ginawa nila? Hindi nila glorify. Okay, glorify. Tapos pangalawa, hindi sila nagpasalamat. Okay? Bakit importante yung glorify? At saka hindi ka nagpapasalamat. Kasi po, kaya gino-glorify natin ang Diyos kasi meron siyang katangian na bilang Diyos. Dahil kapag nalaman natin yung katangian niya, ang pwede mo lang dapat gawin, sambahin siya, igalang siya, at puriin siya. Pero hindi po ginawa nung sinasabi ni Paul. So nagsimula po sa hindi glorify at hindi sila nagpasalamat. Ano nangyari? Ang sumunod po nangyari, ano nangyari sa pag-iisip nila? Ano sabi? Futile. Walang walang silbi. Kasi akala nila, pag reject, no big deal. Parang wala effect yun, no? Pero ang sabi po ni Paul, dahil tinanggihan nyo, pinigil nyo ang katotohanan, magiging futile ang isip nyo, at saka ang heart nyo, ano mangyayari? Darken. Yun po yung step-by-step na paliwanag ni Paul. Tapos, sinasabi nilang matatalino sila, pero actually, fool sila. Okay? Siyempre, kaya naging fool kasi darken na yung darken na kasi yung heart nila at saka yung thinking nila futile. So, pag ang pag-iisip mo, futile, tsaka ang heart mo darken, siyempre, ang susunod na mangyayari sa'yo, fool ka. No? Ibig sabihin, morally deficient ka. Tingnan nyo ang sumunod, ipinagpalit yung glory of the immortal God
for images. Yan po yung another effect. Na kapag darken ng heart mo, kung ano yung mga pinapalit mo, exchange. No? Tapos, pinagpalit po nila, hindi lang dun sa, pinagpalit nila ang katotohanan ng Diyos sa kasalinan, no? Lie. Pagkatapos po nun, sinasamba na nila ngayon yung created things. Yung pagsamba nila sa created things po, hindi biglang sumulpot yun. May mga step by step na pinanggalingan, na pinag-ugatan. Nagsimula saan? Hindi nila glorify ang God at hindi siya na nagpasalamat. Pangalawa, pati po yung mga pangangatawan nila, no? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, yun na yung mga succeeding effect ng sinupress nila yung truth na hindi nila glorify ang Diyos at hindi nila pinasalamatan. Tapos, dumating sila sa point na yung mind po nila reprobate, no? A reprobate mind. At panghuli, ito na po yung naging problema. Doon sa pagkakasupil sa katotohanan. Ano nangyari? They were filled all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice, etc., etc. So lahat po ng makikita nating problema na nagsimula doon sa pagpigil ng katotohanan, yan na po yung epekto. Okay? At hindi lang po yan ang naging problema. Ang naging problema, those who practice such things. So, ibig sabihin, routine mo na sa buhay mo na gano'n ang ginagawa mo, hindi lang po nila pinapractice, ang sabi po dyan, but give approval to those who practice. So, kapag may ginagawa ka ng kamalian, yung nagpa-practice at saka yung nag-a-approve, parang magkakonsyaba sila. Kumbaga man sa Facebook, kapag nag-post ka ng hindi sa katotohanan, nakikita mo, ang dami nagtatamad na gano'n. So, ibig sabihin yun yung nag-a-approve. Okay? So, kung makikita po natin, ang sabi ni Paul, pag sinimplify mo yung sinasabing sa pagpigil ng katotohanan, para ka pong yung mama na nakaupo sa sanga na naglalagari ka. Di ba ho, loko-loko yan? Yung mismong inuupuan mo, kapag nilagari mo, babaksak ka. Ano pa yung nire-represent nung inuupuan ng mama? Yung inuupuan po ng mama, symbolically, yan po ang nire-represent. Yan po yung katotohanan ng Diyos. No? Na self-defeating. No? Hindi mo alam na ganun ang ginagawa mo, parang ganyan yung ginagawa mo. No? Na yung ginagawa mo, ipapahama ka later doon sa ginagawa mo. So, ito pong mga bagay na to, ito po yung naging problema ngayon ng mga apologetics sa Europe at sa US. Iba-iba pong tema o subject matter ang pinag-uusapan tungkol dun sa Romans 1:8-28-32 nakita natin. So, meron pong kagaya ng tanong na philosophical question. Okay? Sino ako? Bakit ako nandito? Kagaya po ng psychological. Ano ba ang tao? Pangatlo, sociological. Pinapag-aralan nila bakit magulo ang lipunan. Bakit maraming nag-aaway. Lahat po yung ginagawang bagay na pinapag-aralan na yung mga nag-aaral hindi nila naiintindihan na ang pinagmula nun, sinupress ang katotohanan. Okay? Dahil pinag-aralan po ito, dalawa po ang pwedeng mangyari. Pwede siyang maging scholarship at saka pwede po siyang maging research. Ang ibig sabihin lang po ng scholarship, meron kang isang bagay na pinapag-aralan. Kasi pag sinabi mo, UP, Scholar ng Bayan, PLM, scholar, no? Ibig sabihin nun, pinapag-aral sila ng libre, walang bayad. Pero ang ibig sabihin po ng salitang scholar dito, yung nangyari sa Romans 1:28-32, dahil tinanggihan nila ang katotohanan, yun po yung mga pinapag-aralan ng scholar, no? At saka research.
na totoo nga ba na may Diyos? Totoo nga ba na nagkasala tayo? Totoo nga ba yung ganito? Puro ganun tanong, totoo nga ba? Kaya pag nakakita po kayo ng tao na nagtatanong sa inyo, sino man siya, hindi nyo dapat pagtakaan yun. Kasi po, yun yung consequences ng kasalanan. Sa Revelation, ang ginagamit po sa scholarship, doctrine. So kung gusto nilang pag-aralan yung isang bagay, ang paraan nila para may paliwanag nila doktrina. Kaya po sa Reform, doctrine of grace, may mga doctrine, sari-saring doctrine. Okay? Kaya lang, ang doctrine po, hindi nyo siya pwedeng i-revise, hindi nyo siya pwedeng baguhin. Kasi pag binago nyo yan, katumbas po na parang sinasabi nyo na ang sinasabi ng Diyos mali. Hindi perfecto yung sinasabi niya. Pangalawa, sa sciences po, ang tawag po nila dun sa mga research nila, discoveries or thesis. Ang tawag po sa kanila, theories. Okay? Ang theories po, pwede po siyang i-revise. Kasi, kaya mo siya nare-revise kapag may bagong ebidensya, may bagong data, sasabihin nila yung mga unang paniniwala baguhin. Ito na yung tama, based sa latest research. Pero sa doctrine po, hindi pwede. Kasi sa doctrine, nanggaling po yan sa salita ng Diyos. At hindi pwedeng magkamali kung ano ang sinasabi po ng Diyos. Okay? So, ang nangyayari po ngayon, ang pinanggagalingan lahat ng katotohanan, Google, AI, yung mga iba-ibang klaseng libro, School of Thought, tsaka General Culture. Diyan po nagsisimula ng kagaling. At diyan po napupulot yung mga nagtatanong din sa atin. No? Akala mo, sophisticated yung tanong, no? Pero kung titingnan mo po, yan yung po yung hindi natin namamalayan diyan nagsisimula o nanggagaling. Yung mga tanong. So, nakita po natin, si Paul, nakita po natin, no? Summarize natin, nakita po natin yung apat kung paano tingnan ng tao ang katotohanan. Okay? Ang katotohanan pala, bago mo masabing totoo, may statement ka, dapat hindi nagko-contradict sa facts or reality. At nakita po natin na yung statement o yung nagkiklaim nakabatay sa isang tao o grupo ng tao. At yung facts na sinasabi din po natin nakabatay yan sa isang body of knowledge o anumang kaalaman yon. So nakita po natin yung apat at nakita po natin kay Paul ng apologetics niya kung paano siya magdepensa o sumagot. Nagsisimula siya sa ano yung cause, ano yung process, ano yung effect. Skip ko na lang po ito. Pupunta ako sa mga ibang importante. Kasi ito pong stages na to, yung katotohanan na meron tayo kay Kristo o sa Biblia, paano po inaatake yan, no? Paano siya inaatake. Usually, pag nakikita mo sa YouTube, may nagmura. Yung mga Diyos nyo, ganyan-ganyan. Kadalasan ang intindi natin, kung ano yung makita mo na raw data o raw information sa YouTube o anumang bagay, yun lang po yun. Pero kung titingnan po natin, marami siyang pinanggalingan. No? So ito po yung isang, mabilis ko lang pong ipapakita sa inyo, ano yung mga stages. Unang-una, ang inaatake po nila, okay, na kagaya nung sinasabi ni Paul na suppressing the truth. Dahil sa ang Diyos ay galit sa atin dahil tayo nagkasala, dahil ang Diyos ay banal. So makikita po natin na may epekto yon sa stage 1. Ang effect po nun, nalayo tayo sa Diyos, man is separated from himself, tapos meron po tayong tinatawag na psychological problem. Man separated sa sarili niya, may tinatawag tayong sociological. Pati po yung environment, no? Tayo na-separate tayo sa environment. So, ito po yung mga tema na kadalasang pinag-uusapan, mga palibro, anumang bagay, consequences sa spiritual, psychological, sociological, at saka ecological. Pagdating po ng stage 3, yung mga bagay-bagay o topic na yun,
nagiging ano na po siya, isang pag-aaral, no? Isang buong kaalaman na hindi piraso-piraso yung kaalaman na yon. Pagdating po ng stage 4, based po sa Romans chapter 1, 28-32, iba-iba na po yung ideas na na-generate tungkol sa sino ba ang tao. Kasi po sa Bible, ang definition po ng tao, man is created in the image of God. Pero alam niyo po ba, yung man is created in the image of God, problema po yan sa lahat ng research studies at saka scholarship. Problema yan yung pag-define ano ang tao. Pero sa atin, dinidefine natin ang tao batay sa wangis ng Diyos. At yun po. Okay. Nagtataka ako bakit maliit. Pero yung sabay, ang lalaki ng font ko 40, no? 40. Pero kung titignan nyo po rito, meron kang social sciences, kagaya ng economics, laws, politics. Tapos may physical, sciences, physics, chemistry, ecology, engineering. Pansinin nyo po yung mga na yan, yung areas na yan. Ang sabi po sa Romans chapter 1, lahat po ng tao ay unrighteous, evil, covetousness, malice. Kung lahat po ng mga magre-research, mag-aaral, ang katangian niya sa Romans 1, puro ganon. Anong magiging epekto po ng kanilang mga pag-aaral? Distorted. No? Distorted. Kasi kung kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ang magiging mangyari kung biologist ka, ipapaliwanag mo lahat ng bagay tungkol sa biology na walang Diyos. Ito yung unang katangian nung binanggit natin, category 1. Okay? Mga myths. Okay? So, ang una pong maling pagkakaintindi sa apologetics, ang sabi po nila, is about arguing and being unpleasant and divisive. Kasi po, pag nakita natin, nagsimula yung tanungan blues, napupunta sa debatehan. So, galit yung nagtatanong kung ano-ano yung mga sinasabi. Hindi po ganun ang apologetics. No? Misrepresented ng apologetics sa ganong senaryo. Kasi sabi po sa 1 Peter 3:5 and 6, paano ka sasagot? Sasagot ka, ang sabi ni Peter, sa mga mananampalataya na nag-undergo ng persecution, sasagot kayo na with gentleness. No? So, hindi po totoo yun. Pangalawa, apologetics is a purely academic exercise. It's only for professionals. Sa isang banda, totoo po yan, pero sa isang banda, hindi. Hindi po pang intellectual ang apologetics. Kasi po, ang sinasabi ko sa inyo, meron tayong mga katanungan sa araw-araw nating pamumuhay na minsan, kapag walang katanungan, hinahayaan lang natin. Pero hindi po natin namamalayan na yung mga tanong na yun may epekto kung paano tayo mamuhay. Pangatlo, apologetics is only a means of evangelism. There's no place for apologetics in the church. Hindi po totoo yan. Kasi yung mismo mag-share ka ng gospel, apologetics na po yun. Kasi pinoproclaim ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ito pa, apologetics only concerns philosophy. Parang pilosopo, Tasyo. Marami mga tanong, hindi po totoo yan. Ang apologetics po, kasi pag sinabi niyo pong philosophy, sa simpleng tao, ang ibig sabihin lang yan, ano ba ang pananaw mo sa buhay? Paano ka mamuhay? Ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Bakit ka nandito? Bakit ka nandyan? Di ba ho, pag nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo, yung mga tanong na yon nasasagot. Okay? Hindi po totoo yan. Hindi po sa professional. Ang purpose po ng Sunday School ngayon, turuan kayo kung paano sumagot. Unang-una, paano umintindi ng isang tanong, at pangalawa, saka lang susunod yung sagot. Hindi yung sagot ng sagot na wala mo ng pangunawa kung saan nanggagaling yung tanong at sino yung nagtatanong. Hindi po totoo yan.
kabaliktaran. Kung ang apologetics po, hindi humihina ang pananampalataya nyo. No? China-challenge pa kayo kung bakit nyo pinaniniwalaan ng isang bagay. Know what you believe and know why you believe. Question about relevant, hindi na po daw relevant yung mga pinag-uusapan natin sa kapanahunan ngayon. Kasi po, ang postmodern kasi, pag nag-share ka, hindi po sila naniniwala sa Biblia, hindi po naniniwala sa katotohanan, para bang hihinto na yung usapan ninyo na wala lang. No? So, hindi po totoo yan. Ito po, totoo to, no? Can foster pride and arrogance. Kasi po, karamihan ng mga batang mananampalataya, no? Kapag maraming nababasa, akala mo alam niya lahat ipaliwanag, no? Akala mo angat siya kasi yung mga nababasa at nalalaman niya, no? Hindi po ganoon ang apologetics. Okay. Natapos na po tayo dun sa what, no? What? Ano po, i-summarize natin. Nakita po natin yung apat na pananaw kung paano tinitingnan ng iba't ibang tao ang katotohanan. Pangalawa, nakita po natin yung apologetics na approach ni Pablo, cause, process, tsaka effect. Okay? Sa susunod module, yung 2 Sunday, ay papakita po natin paano siya ginagawa sa actual. Okay, why? Dito po sa why, ang focus po dito, history ng apologetics. No? While apologies or defense of the Christian faith goes all the way back to the 1st century, ganun pala katanda yun, no? The formal science of apologetics is a more recent development. So, kung titingnan po natin ng kasaysayan, sa New Testament pa lang, si Luke nag-apologetics na, si Paul, si John. Tapos po ng New Testament, pumasok yung early church father. Tapos pumasok po yung Reformation at saka yung rise ng modern apologetics. Ibig sabihin, doon pa lang, ng mga panahon na yun, marami ng palitan ng mga tanong, mga paniniwala, doon sa 4 na kategorya na pinag-uusapan natin kanina. So, kadalasan, ang mga topic po nila, ang mga tema, false teaching. No? False teaching. Pagdating po ng Reformation, rise of modern apologetics, nag-shift ng topic. Umalis sila dun sa mga religious discussion. Ano ba yung mga pinag-uusapan noon? Ang mga pinag-uusapan na pinagdedebatihan, si Kristo ba ay tao? Si Kristo ba ay Diyos? Si Kristo ba ay umiikot lahat kay Kristo? At umiikot lahat sa Bible. So yan po yung kasaysayan. No? Tapos meron pong mga sumasagot, kagaya ni Martin Luther, John Calvin, at yung mga iba. Sinasagot po nila yung mga ganong mga bagay na pinag-uusapan. Kaya lang, ang napansin ko po, kagaya nung tanong na 1st century pa lang, is there a God? Sa dami ng apologetics na nangyari hanggang ngayon, yung pa rin yung tanong, parang hindi nasagot. At kung sasagutin man yun, libro-libro. No? At iba-ibang spesyalista ng mga expert. No? So, yan po yan. Hindi ko na papaliwanag. Basta ang idea dito, ganun palang apologetics. May mga bagay na tinatalakay na nung unang panahon na tinatalakay pa rin. Pero kung titingnan niyo po, yung mga bagay na yan, Gnosticism, yung mga Plato na yan, akala niyo, tapos na yan. Parang patay na sila, hindi pinag-uusapan. Pero buhay po yan. Kasi pag tinanong yung YouTube, may mga follower po yan. At may mga sariling apologists din na dinidepensya nila yung mga ganyang paniniwala. So, kung ang isa pong problema pa, yung paniniwala po nila na, ang isang pinaniniwala nila na lahat ng bagay ipaliwanag na walang Diyos. So, ang tingin nila sa tao, very positive. Kung ganun pala, madali tayong mag-progress. Pero may mga grupo po ng bumabati ko sa kanila, ang tawag po sa kanila, dystopian. Ang mga dystopian na manunulat, ito po yung sinasalarawan nila kung ano mangyayari sa panginaharap na kapag hindi natin pinigil yung mga paniniwala. Halimbawa,
Alam niyo po ba yung mga kinakatakutan ngayon sa internet, sa Facebook, yung paggamit ng laptop kasi namomonitor daw tayo, no? Namomonitor lahat ng galaw ng tao, ng bansa, nalalaman. Kasi pag nalaman nila kung anong galaw mo, madali kang mahuli, kung anong gustong gawin sa'yo, pwede. Okay? Yan pong dinidescribe ko, ang nag-describe po niya ng mga manunulat na dystopian, George Orwell, Aldous Huxley, Ray Bradbury. Okay? Yan po yung mga libro nila na tingin nila dun sa paniniwala na man is the center of all things, na walang Diyos, we are doomed. Parang ganun ang sinasabi niya. Okay? Ngayon, so nakita po natin ng apologetics, matanda na, no? First century, at marami pong mga bagay na pinag-uusapan. Sino ang gagawa? Sino ang sasagot? Okay. Who question? Sino yung nagtatanong? Who answer? Sino yung sasagot? Sa kaliwa, ito po yung apat na view na pinag-usapan natin na kanina. So, body of knowledge plus person is ang truth. Body of knowledge, truth, person, truth. Sumaring ang mga nagtatanong, pamilya, kapitbahay, kasama mo sa opisina. Okay? Sino ang sasagot? Tayo po. Tayo po ang sasagot. Kasi mandate po ng Biblia na tayo sumagot sa ating pananampalataya. Okay. Ito po yung mga notable na apologists. No? Hindi ko na po siya nababanggit kung sino-sino sila. Okay. Meron pong gift ang pagsagot. Meron pong expert, merong amateur, tsaka may layman. Ako po, ang tawag ko sa akin, layman lang. Kagaya rin po ninyo, ordinaryo. Okay? Hindi po tayo kasing galing ni John Calvin o kaya John Piper na talagang mga expert. No? Just there are different gifts, there are different kinds of apologies. No? Sabi po sa Ephesians 4:11, may evangelist at teacher. So, meron pong ang tawag sa kanya, evangelist, apologist. Ang ministry niya, hindi yung sa loob ng simbahan, kung hindi, yung mga taong maraming tanong sa labas ng simbahan. Tapos, meron naman po tayo tinatawag na teacher apologist. No? Ang forte niya, nasa loob, yung mga tanong sa loob ng simbahan. Kasi po, iba yung tanong na nasa loob ng simbahan at iba rin yung tanong na hindi taga-simbahan. Kagaya, ang madalasong tanungan sa loob ng simbahan, doctrine, theology. Di ba? Wala naman nagtatanong dito ano ba yung biology? Saan ba tayo? Wala namang usapang ganun tungkol sa gobyerno. Pero kapag nasa labas ka ng simbahan, iba-ibang putahe ng kaisipan ng kaya po specialized ang pagsagot. Ito po yung gifts na pwedeng mangyari. No? Merong mga taong, some are most effective when encouraging other using apologetic insight. No? Pero hindi siya practitioner, pero siya may insight siya, nakakaintindi siya. O pare, ganito gawin mo. Kapag tinanong ka ng ganito ka sasagot kasi may insight ka. Kasi iba po yung tinatawag na expert ka. Tapos iba po yung nasa actual kang nagtatanungan. Di ba na-observe mo kung paano tumatakbo yung tanong-sagot? Tanong-sagot. Meron naman po imparting apologetic concepts to other in a formal instructional setting. Kagaya po nito. Okay? Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Okay? Parang indirectly training po to. No? Meron naman talagang some are gifted to organize and lead others in the practice of apologetics. So, kanya-kanya po tayo ng kumbaga, forte. Okay. Pagdating po ng formal, dalawa po klase ng training. Ibig mo sabihin, Brother Manny, yung sasagot ka lang ng isang tanong, may mga formal training pa yan? Opo, may formal training po yan. Formal, pwede kang may degree ka, master's, PhD, o kaya pwedeng certificate.
Okay? Yung mga simbahan po sa Europe, lalo yung mga reform, meron po sila niyan. No? Tapos, informal. O, kung nag-share po kayo ng gospel, pag nagtanong yung sinishare nyo, may natututunan na kayo kagad doon sa mga itinatanong. Workshop. Diyan po, wala po tayong workshop, no? Na training talaga, na actual, no? Meron po tayo seminar, Sunday school. Ano po ba? Podcast, YouTube. Yan, si Brother Genesis, makikita niya, nagpapadala po ng mga YouTube. Yan, isa pong isang training. Tapos, meron pong attend kayo ng conference, tsaka books. Okay? So, maraming resources. Okay? Okay. Kung layman po tayo, ano po ang minimum requirement kung magde-depend tayo ng mananampalataya? Alam niyo po, very basic lang. Unang-una, nagbabasa ba tayo ng Bible araw-araw? Kasi pag walang laman ng isip mo, biglang may magtatanong, hindi mo alam kung paano dumipensa. Walang laman yung isip mo eh. Pag nagme-meditate po tayo ng salita ng Diyos, no, marami pang nangyayari sa isip natin. Okay? Lumalapit tayo sa Kanya, napapalapit tayo sa Kanya, at pangalawa, napapalapit tayo sa kapwa. Okay? Pangalawa, importante po yung membership attendance. No? Kapag namimili po tayo ng worship, ay, hindi na lang ako attend ng Sunday school. Yung namimili ka, ganito ang point ko po. Pag tinignan niyo po ang loob ng simbahan, bukod sa seminary, no? Pag tinignan niyo po ang simbahan, marami pong mga informasyon na makikita niyo nakukuha. Siguro ang yung level lang kung paano natin i-process. No? Connecting the dots, kung paano mo siya dinulok-duktong. Isa palang paraan na yun kung paano ako makasagot. Okay, Church Collective Wisdom. Pag sinabi natin Church Collective Wisdom, pwede pong merong isa sa atin qualified, turuan mo naman ako. O pwede naman collaborated sa ibang Reformed churches. Training, workshop, tsaka collaboration. Pinto ko na po siguro kasi magtatanong na. So ito pong when, ano call nyo? Gusto nyo po magtanong? Kasi siguro hinto po ako sa when, no? Kasi may where pa. So nakita nyo na yung what, why, how, ay so when. Okay, kailan ka sasagot? Okay. Kapag when scenario po, pwedeng ngayon, tomorrow, next week, month. Basta biglang may sumagot sa'yo, nagtanong. Okay, ang sabi po kasi sa 1 Peter 3:15, be prepared. Always be prepared. Lagi kang handa kapag may nagtanong. At sabi po sa 2 Corinthians 10, we destroy arguments and every lofty opinion. So, ibig sabihin, pag sinabi mong apologetics, gagamitin mo talaga yung mind mo. No? Ano ba yung pumapasok sa mind mo? Salita ng Diyos. Naalala niyo yung sa Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. Diba? Parang So, ang apologetics ba? Parang gera. No? Sanang labanan sa isip. Okay. Pag umatake po ang kalaban, hindi naman po yan eh. Hindi siya umaatake. Ako yung kalaban. No? Yung i-reveal niya kagad kung sino siya. Hindi po ganon. Pag umatake po sila, camouflage. Ang salitang camouflage, ginagamit po yan nakakita kayo ng camouflage na ginagamit ng sundalo, yung may batik-batik. Okay? Ang reason kasi, kapag nasa gubat ka, hindi ka madaling makita. Yung kulay ng tela, kaparehas ng puno. Kaya hindi mo malaman kung nasaan ang kalaban. O pwede namang parang shrewd like a serpent attack sa Matthew 10:16.
No, 'di ba ho, yung ahas, pag sinabi mong strood sa Tagalog, sa layman, magulang. Na ang gulang-gulang mo naman, ano ka, tuso, no? Tuso. Pero it is not meant to be entirely negative, but rather to encourage using one's intelligence and observation and skill to navigate difficult situations, which maintaining a good character. So yung impluwensya po ng maling katuruan, maling katotohanan, hindi po yan biglang nagpapakita sa isip nyo na mali nga yun. No? Kaya ang requirement sa atin sa Romans, do not be conformed to this world, but be renew your mind. Kasi may pattern yan, no? May pattern lahat ng klase ng atake, no? So, dalawa po ang klase ng apologetics, pwedeng defensive at pwedeng offensive. Didepensa ka, pag nakadepensa, pwede kang umatake. Defense, offense. Pag sinabi pong defensive, sasagutin mo, answer challenges to Christianity like, pag inattack yung Bible, hindi. Ang Bible, salita ng Diyos yan. No? Bininindigan mo kung bakit salita ng Diyos. Pag sinabi mo namang offensive, sinasabi mo kung ano ang merit, ano ang reasonability, ano ang pagiging katotohanan at katuwiran ng salita ng Diyos kung bakit dapat mong paniwalaan. Okay. So, during pag nagtatanungan po, pwede po bang malaman ko kung nasa defensive ako or offensive? Sa susunod po, i-discuss natin yan. Paano mo nalalaman, oops, nasa defensive mode ako, oops, nasa offense ako. Depende po doon sa takbo ng sagutan. Okay? Dalawa po ang klase ng attack. Meron kang external at internal. Ang external attack po, mananampalataya at hindi mananampalataya. So, atakihin niya yun. Ang internal attack, Kristiyano sa Kristiyano, yung mga ibang denomination. Ano yan? Tungkol po yan sa doctrine. Okay, yan na po. Yung where, yun na lang po yung i-discuss ko next week. May tanong po kayo. Apa. Alam mo, lalaki ng ngayon, lalaki ng mga reliyon ngayon. Yung grupo ng mga kulto, ang hirap paliwanagan. Sasanggain ka talaga. Pero kausapin mo yung mga Katoliko, madaling maintindihan pag sinabi mong mali yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naintindihan. Pero yung mga reliyon ngayon, grabe. Antindi, sasanggain ka, kukuyugin ka pa. Kaya hindi ako nakikipag-usap dyan sa malalaking grupo. Lalo na yung mga sumasamba na banggitin ko na lang, mga Muslim, nakalabang ko sila sa debatihan. So, ano po ba ang punto po ninyo? Ngayon, ang ano ko dyan, mas maganda pa Katoliko eh. Ano pa? Ako, ang hinahanap ko yung mga Katoliko. Madaling paliwanagan, Brad. Yung malalaking kulto, naku po, ang hirap. Yun lang dadun man eh. Okay, yung tinatanong niyo po, tinatanong niya po, mas comfortable daw kung ang makausap niya sa tanungan Katoliko. May isang paliwanag doon. Kasi po karamihan ng mga denomination nanggaling talaga sa Catholic. Kaya nung yung Protestant, from Catholic to Protestant, may mga bit tayong mga kaalaman na halos parehas. Pero nagdi-differ sila pagdating ng salvation. No? Yung mga justification by faith, works, doon nag-iba. Pero ang suggestion ko po, totoo po yun na sinabi nyo na mas madaling kausapin. Pero totoo rin po naman na from time to time, makaka-encounter po na tayo ng tao na hindi po siya Katoliko. At doon po papasok ngayon yung challenge, paano siya kakausapin. Okay? So marami pong paraan kung paano po sumagot. Depende
lang kung anong klaseng tanong ang itinatanong. Okay. Depende po kung anong kulto yung kakausapin natin. Kasi meron pong, kagaya po niyan, kung ang kausap nyo, for example, INC, pag siya ang kinakausap ninyo, at least may background ka ng konti kung ano yung doktrina nila. Kasi pag hindi mo alam yung background, sasagot siya, dadalhin ka doon sa paniniwala nila. Dapat alam mo rin yung konting background. Pero kung ang kausap mo, Jehovah, iba rin yung background. So, depende po na, ang sabi ko nga kanina, ang principle ng apologetics, bago tayo sumagot, dapat naiintindihan natin, hindi man exhaustive, meron tayong konting alam doon sa background ng kinakausap natin. Sasabihin sa iyo, anong reliyon mo? Anong reliyon mo? Sasabihin sa iyo. Yun ang unang tanong nila, anong reliyon mo? Eh ako hindi ko sinasagot ng ganun. Sabihin ko, mananampalataya ako ni Jesus. Sasanggain ka kaagad. Sino ba si Kristo? Gaganunin ka nun. Yan po. Oo, ang hirap. Yan po yung sinasabi nyo, papag-aralan po natin yan. Kung paano sumagot. Minsan merong isang tanong, no? May nakasunod-sunod na tanong. May unang tanong, hindi pa nasasagot. O kunyari, sumagot ka. May susunod na tanong, may susunod na tanong, may susunod na tanong. Sunod-sunod yung tanong na ang strategy nung nagtatanong, hindi talaga para malaman kung ano yung katotohanan. Ang strategy niya lang para pahiyain ka, para malaman na kukunti pa lang yung nalalaman mo. Kaya meron po tayong session, siguro last Sunday, na paano hinahandle po yung ganong mga question. Iba-iba po kasi ang question. Iba-iba po yung mga taong nagtatanong. At iba-iba rin po kung paano natin siya i-approach. Kaya importante po yung dependent tayo sa banal na espiritu kasi siya lang talaga yung sa dulo, siya lang talaga yung nagbibigay ng conviction para maniwala. Kasi mas kano ang ganda ng argumento mo sa simula't dulo, kung wala yung banal na espiritu, wala rin. Kung naniniwala sa Bible, usap kayo. Pag hindi, bitaw. Paano kung balik-balikan ka? Anong gagawin mo pag balik-balikan ka, halimbawa sa bahay? Yeah. Brother Genesis. At paano na-categorize yung general revelation tsaka yung divine special revelation as body of knowledge? Saan hinugot sa Bible yung warrant na may category? Yung body of knowledge, di siya ng isang secular, imamap siya sa theology na buo na ng scripture. Saan hinugot? So, akala ko duduktungan niya yung tanong niya. No? Ganito po yon. Yung yung salitang BOK, maski check nyo sa AI. Lahat po ng kaalaman kasi, merong maturity yan. Kunyari, meron kang isang kaalaman dyan, na subok na ba yung kaalaman mo na yan? Tested ba? Anong mga principle para masabi mong tested dyan? Halimbawa, kung electrical engineering ka, iba po yung, yung nanonood lang na doon lang natuto, at saka iba yung nag-aral. Naiintindihan niya kung ano yung kakalikutin, wag mong gagawin, ganito. Yung concept po ng body of knowledge, pag sinabi mong body, yung knowledge na yon, as times goes by, nag-evolve hanggang naging mature siya, hanggang maging accepted ng lipunan. Hanggang maging accepted ng mga researcher, ng mga scientists. Yung body of knowledge,
ginagamit po yan neutral. Pero pag ginamit nyo po sa theology, no? Sa theology, actually, ang katumbas niyan sa theology, in principle, whole counsel of God. Which is nakalimutan ko na, ang alam ko na sa Acts 15 or 9. Yung whole counsel of God, pag sinabi mong counsel, from Genesis to Revelation, no, binigyan po tayo ng body of knowledge or information kung ano yung plano ng Diyos, simula ng nilikha hanggang end times. Kompleto po yun. Sa ganung sense, yun po yung body of knowledge. Pero, ang ginagamit po sa theology na term, ay yung pong tinatawag na revelation. So, meron tayong general revelation. Check nyo po sa systematic theology. General tsaka special. So, ibig sabihin, yung whole counsel of God, kung gusto mong malaman kung totoo nga na nag-exist ang God o tungkol sa Diyos, pag sinabi niyo pong special revelation, yung Diyos na sinasabi natin nag-exist, makikita niyo ang detalyado niyan from Genesis to Revelation. Pero kapag sinabi mong general, no, hindi siya specific, makikita niyo yan sa nature, sa creation, yung nilikha. So, ang special revelation po, dyan pumapasok yung field ng sciences. Meron po tayong tinatawag na physical science, tsaka social science. Na kung naniniwala sila sa Diyos, dapat lahat ng kaalaman nila, under general, kung kilala nila ang Panginoon, napupunta yan sa category ng special revelation. So, termino po siya na ginagamit para yung mga iba-ibang uri ng ideas maggrupo natin. Tapos paano siya nagko-connect. Yun po yung ibig sabihin ng body of knowledge. Yung sinasabi ko, di ba meron akong sinabi ng body of knowledge, tapos may tao. At ang ibig sabihin lang po nun, kapag may nag-claim, yung sinabi ako, saan mo binatay yung kaalaman mo? Saan impormasyon? Saan mo nakuha? Pwedeng sa body of knowledge, pwedeng hindi body of knowledge, pero kapreso pa isang impormasyon. Doon mo lang nakuha, kaya mo siya itinatanong. Yung kay Billy, may tanong po Kuya, kasi yung topic natin is knowing what you believe. Knowing what we believe, apa? Bali, i-recap ko lang po yung last na topic din natin, Kuya Manny. Kasi yung may question ka na, kung nahihiya ba o natatakot ka mag-share ng Bible, salita po ng Diyos. Personally, sasagutin ko kay Manny, natatakot. Kasi yung body of knowledge, sabi nyo din, kapag may body of knowledge ka, masasagot mo yun. Siguro po may body of knowledge, pero hindi po sapat. Then, lahat kasi kay Manny, may history, may pinagmumulan. So, pinagmulan ng langit at sa Diyos. Then yung salvation natin sa Diyos. Hindi ko alam kung tama ito ba tanong kayo, Manny, na pwede ko pong itanong ba, saan po nagmula ang Diyos? Saan po siya nagmula? Saan po siya nanggaling? Bago niya po kinreate ang mundo at yung salvation po natin. Pwede ko pong sagutin yan sa mga susunod na discussion natin. Pero hindi po yata nasama yan sa mga nagpadala sa mga tanong, no? Kasi marami nagbigay sasama ko po doon, no? Sasama ko po doon. So, yun. Kaya kung mga ganun ng tanong, medyo heavy yun, no? Kasi yung pinagmumulan ng lahat ng bagay na pinag-uusapan, meron bang saan pa siya nagsimula? No? Parang ang category ng topic, it boils down sa time, yung time perspective. Kasi sabi sa Bible, in the beginning was the Word.
Actually, yung salitang in the beginning doon, walang beginning. Dinidescribe lang ni John para maintindihan natin na lahat ng bagay may simula. Kasi timeless ang Diyos eh. Pag tingnan mo ang perspective ng time. No? Yung kay ano po, sabihin niyo sa akin kung ano na, yung kay Brother Billy, depende po sa lugar kung saan kayo nag-uusap. Okay? Pero totoo po yun, kasi kung kakausapin nyo, parang medyo rude, o hindi siya makontrol, tama rin po yun na mag-separate na lang kayo, kasi walang patutunguhan yung usapan nyo eh. Pero yung hinuntuan ko po, where, iba-iba po ang setting. Kagaya si Jesus, sinagot niya yung Samaritan woman, ang lugar, balon. Di ba? Tapos, si Martha naman, ang place niya, yung libingan ni Lazarus. So, ibig sabihin, yung lugar kung saan nangyayari yung tanungan, importante po yung setting na yon. Di ba sa basketball sa NBA, kapag yung mga Game 7, kaya Game 6, dapat ang laro nandun sa hometown. Kasi pag nandun, iba yung dating iba yung motivation ng crowd Meron po ba? Meron pa pong tanong? Kuya. Hello. Pag naman dun sa kuya, dun sa mga, kasi parang dito mga adult, pag naman sa mga bata, paano yung approach? Kasi yung mga bata, may mga maliliit na bata, magtatanong din yan ng mga kakaiba Ano yung kinakain sa langit, mga ganon. Tapos, Trinity, paano may papaliwanag sa mga bata? Paano yung approach pag sa mga bata naman? Paano ba ako magtanong nung maliit ako? Kasi nung maliit ako, naghihimay nagpuputol ng sitaw yung nanay ko. Tapos biglang sumulpot yung tanong ko, pag pumunta ka po ba sa langit, may sitaw na nagpipitas ka ng sitaw? Okay? Gusto ko sana sagutin yan doon sa susunod. Kasi meron po tayong session na lahat po ng mga tanong nyo, iisa-isahin natin, isa-isa kung paano siya sasagutin. Pero po ang bata, may approach kung kagaya po ng ganito, di ba, ang turo sa child psychology, ang turo po nila sa smart parenting, dapat kapag bata, wag mong kinakausap na baby. Dapat kinakausap mo siyang parang matanda. Para at later time, habang lumalaki siya, nagmamatured siya. In the same manner, kapag sumasagot po tayo sa mga bata, hindi yung parang baby talk o child talk. Sabihin lang natin sa kanila plainly. Ito yung salita ng Diyos. Pero nagkakatalo lang kung paano ipapaliwanag dun sa bata. Salamat po. Yung may mga iba pa pong tanong, pwede nyo naman po akong sa messenger. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa discussion ng pagdidepensa sa inyong pananampalataya, na kayo po ay ang mabuting balita, na kayo ay namatay at nabuhay. Tulungan nyo kami na yung mga natitira pa pong panahon ng aming talakayan ay unti-unti mo naming maunawaan kung bakit hindi lang kami dapat naniniwala. Dapat alam po namin sa puso't isipan namin bakit namin pinaniniwalaan. Lalong-lalo na po yung mga katuruan po ninyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.